Unang araw pagkaraan ng linggo ng muling pagkabuhay, tayo ay dapat magsaya, maggalak. Let us rejoice and be glad. This is the day the Lord has made. Muling nabuhay ang Panginoon. Nagapin niya ang kamatayan. Nagapin niya ang kasalanan. Pero sa bandang huli ng ating ebanghelyo, narinig natin may kasalanang namamayagpag. Ano yon? Panunuhol. Sinabi ng mga punong saserdote sa mga bantay sa libingan ng Panginoon, kasi wala na empty tomb na nabuhay na si Kristo, wala nang laman yung libingan. Kaya sabi ng saserdote, sinuhulan niyo yung mga sundalo. Sabi niya, etong sabihin niyo magsinungaling kayo. Sabihin niyo ninakaw ang kanyang katawan. O yan simula pa noon hanggang ngayon, talamak na itong suhulan. Bribery. Anong definition ng bribery? It is money or favor given to someone to influence or change his or her decision and way of thinking. Yung panunuhol daw, pera o pabor yan na binibigay sa isang tao upang baguhin ang kanyang pag-iisip o ang kanyang desisyon. Kasi suhulan kita etong pera imbis na sabihin ng totoo, magsinungaling ka. Pwede mong sulan ng isang tao upang ang isang bagay na tama, gawin niyang mali. O pwede mong sulan isang tao upang isang bagay na mali, gawin niyang tama. Ngayong parating na ang eleksyon, usong-uso ito. Suhulan, bentahan, bilihan ng boto. Suhulan. Mukhang magaling yung kandidatong yan. Etong pera, siraan mo siya. Dumihan mo ang kanyang pangalan. Kurap yung kandidato ko. Etong pera, pabanguhin mo siya. Mahirap kasi tanggihan yung suhol dahil pera yan nakakasilaw yan At sinong hindi nasisilaw sa pera? Yung panunuhol, maaaring gawin ng isang tao mula sa labas. Pwede tayong suhulan ng iba. Pero maaari din pala yun na yung suhol mismo ay manggaling sa sarili mo, sa loob mo. Paano? Halimbawa, minsan naramdaman natin to. Bakit ako lagi nagbibigay sa iba? Bakit ako laging tumutulong sa iba? Kawawa naman ako. Pagod ako. Naghirap ako. Gantimpalahan ko rin sarili ko. O halimbawa may mga magulang o anak, sabihin nila, ako na laging tumutulong sa nanay. Ako na laging nag-alaga ng may sakit. Ako na lang laging tumutulong sa kapatid ko, pamangkin ko. Kawawa naman ako. Gantimpalaan ko rin sarili ko. Yung perang bibigay sa kanila, gagamitin ko. Kawawa naman ako. Okay, sabi natin to. Lagi na akong nagpakabait. Minsan gumanaw ka ng kalokohan. Gamitin ko man itong naipon kong pera. Basta gusto kong gawin. I deserve this. Ayan I deserve this. Deserve ko this. Yan kasi, hindi galing sa labas sa loob mo
At ito yung suhol, o sabihin natin, sulsul galing sa demonyo. At yung sulsul galing sa demonyo, yan ay tukso. Hindi yan nanggaling sa labas, ha? Ikaw ang may gawa nun. Unang araw ng muling pagkabuhay, araw ng tagumpay, araw ng pagkatalo ng kasalanan. Pero hindi pa rin tapos ang panunukso ng demonyo. Si Jesus nagtagumpay na siya. Muli siyang nabuhay. Nabuksan niya na ang pintuan ng langit para sa atin. Natupad niya na ang kanyang misyon. Pero tayo mga naiwan sa lupa, patuloy ang ating misyon. Patuloy tayong nakikibaka sa kampon ng kadiliman. Kasamaan laban sa kabutihan. Liwanag laban sa kadiliman. Katotohanan laban sa kasinungalingan. Natapos na ni Jesus ang kanyang misyon. Hindi pa ang sa atin. Hindi pa tapos ang ating laban.